So, hi guys! Good evening. So, bago tayo matulog ngayon, meron tayong sasagutin na comment dahil si Roderick ay nakalimutan niyang mag-upgrade ng utak or kahit mindset man lang. 'Di ba? Mag 2026 na kasi pero na-stuck siya sa iniisip niyang ganito. Kung hindi dahil sa kalingap din nila marating ang karangyaan na buhay na natatamo nila ngayon. Oh my goodness. Sa totoo lang, Roderick, hindi naman yan i-deny. Of course, they're very thankful na naging bahagi sila ng kalingap at hindi mo na rin kailangan yan ipaulit-ulit i-remind sa lahat dahil yun naman ang mission and vision ng kalingap, to give a better life sa bawat pamilya na matutulungan nila. Kaya naman, swerte lang din talaga sila dahil noong mga panahon na yon ay tinatangkilik talaga sila ng libo-libong mga tao. Naging super fan talaga sila, naging solid talaga hanggang ngayon. Through thick and thin, talagang hindi sila iniiwan. Okay? So, ikaw, Wow Life, anong masasabi mo sa sinasabi ni Roderick? Kung hindi dahil sa kalingap, di nila marating ang karangyaan na buhay na natatamo nila ngayon. In general, like kung kahit na sa mga ex-kalingap members or sa mga andyan pa rin sa kalingap ngayon. Yung mga ganyang salita kasi ng una, for me, no? Shout out sa lahat ng mga kalingap dyan at sa mga Rochelle community. Mga ganyang komento kasi o ganyang pananalita. Nababagay lang yan doon sa mga taong natulungan ng kalingap tapos bandang huli tinitira ang kalingap. Naging antay. Nagiging anti-kalingap. So, pwede sabihin mo yun sa mga taong hindi na ako magbanggit, mayroon kilalang ganyan. Pero about naman dito sa ano, saka alam na ng lahat yan. Alam na ng Rochelle yan. At saka hindi yan itatanggi ng Rochelle. At saka ano yung tinanaw nilang malaking na utang na loob yan. Kasi Hindi rin yun ang nila yun totoo. dini-deny. At siguro, somehow, ay naging inspirasyon din nila yung, yung karanasan nila, 'di ba? So, meron actually, 8 ang nag-comment dito sa comment na to ni Roderick. 8 ang nag-reply. And 2 lang yung na ko. Sabi ni Ann, pag sure oy, kahit nasa kalingap ka pa, kung tamad ka, wala pa ring mararating. Real talk lang, bakit tinutulungan ng kalingap, bakit hanggang ngayon, hirap. Panay mo sumbat, wala ka naman natulong at saka, grabe lang talaga ang Solid Rochelle at sponsor magmahal kahit wala na sila sa kalingap, sinundan sila at hindi sila nagmatter sa kilig at sa charity talaga. Sabi naman ni isa pa, marami nga dyan nasa kalingap, wala namang views at hirap pa rin. At wala pa rin nag-support, minahal lang talaga sila, masipag at hindi tamad. Well, I think that's the advantage sa dalawa na yun ang nakikita din ng mga supporters, lalo na mga sponsors na sila determinado, masipag, at syempre, andun yung focus nila at nakatuon yung atensyon nila sa kung ano talaga yung goal ng community nila ngayon. 'Di ba? So ngayon, guys, kapag bubiltahan mo sila, katulad ka, kung ganyan pa yung mindset mo, kay Roderick, kung bubiltahan mo sila ng ganyan, hindi na yan, hindi, pang-iinsulto yung ginawa ni Roderick pero, hindi na ma-offend ang Rochelle dyan because hindi man nila yan dinideny at lahat naman tayo alam yung na yan, yung kwento na yan, di ba? At good thing, kahit may maraming mga pagsubok, pero hindi naman sila naging antay, 'di ba? And okay pa rin sila. Kumbaga, binigyan lang sila ng pakpak para mas alam mo 'yon, para mas maging malaya, para mas malawak pa yung kumbaga makatayo sila ng sarili nilang paa. At naisip ko din, isa din sa mga sikreto talaga dito sa Sokmed para subaybayan ka ng mga tao talaga, syempre yung magpapakatotoo ka, at the same time, talagang it's God's gift, di ba, Wow Life? Kasi sa panahon ngayon, na parang ang dami ng mga vloggers, lahat na nga actually vloggers na eh. Oo.
Kasi hindi mo na kailangan maggawa ng page ngayon, yung personal account mo na ngayon, pwede mo nang anuhin yan, pwede mo nang uploadan ng video yan, at pwede ka na maging vlogger, 'di ba? Yan yung ino-offer ng Sokmed ngayon para sa lahat. Kahit wala kang tinapos ngayon, kung marunong kang dumiskarte sa pagko-content mo, pwede ka talagang sisikat, 'di ba? Although, may mga tao din talaga na struggling. Kumbaga, sobrang hirap makilala, sobrang hirap magpa-viral, mag-trending. Pero may mga tao naman na ang bilis-bilis. At isa na doon ang Rochelle, 'di ba, Wow Life? Kasi nung mga panahon na 'yon, talagang tinangkilik sila ng mga tao. As in, minahal talaga sila hanggang ngayon. Through thick and thin, hindi talaga sila iniwan. So, this is something sa dalawa na, kumbaga, sabi nga naging happy pill nilang dalawa. Lalo na sa mga OFW na nakasubaybay sa talaga nila, sa kwento nila, hindi nakikita din nila na lalo na naging totohanan talaga yung pagmamahalan nila from love team to real. So talagang maraming nakasubaybay sa kanila, marami pa rin mga solid fans ngayon kasi syempre exciting ang lahat kung saan pupunta o saan naantong ang pagmamahalan na yan, di ba? And without na hindi pinababayaan yung kanilang pag-charity. So, ang advantage din sa dalawa talaga, maraming sponsors, maraming mga solid fans ngayon. Kasi nakikita nila, nararamdaman nila na totoo sila sa ginagawa nila sa araw-araw. At syempre, para hindi ka talaga iwan ng mga fans mo, kailangan mong magmikos-mikos ng content, 'di ba? At hindi ka tamad. At hindi boring yung mga i-upload mo. Kasi, kumbaga, para mahuhook sila, para tuloy-tuloy yung sa'yo, pag-aabang. 'Di ba? Ganun yun. That's the secret. Sa community nila talagang na yan maano na din Rolep, no? Malaki na rin Rolep, no? Malaki na rin. Road to 1 million subscribers na rin si Ruel. Tapos si Langga magti 300 na rin. So talagang habang tumatagal, lalaki at lalaki yung community na yan, 'di ba? So ganoon naman talaga. People will come and go din sa Sokmed. May mawawala, may mag-change of heart, meron namang bagong darating. Meron namang bagong magsa-subscribe, meron namang bagong susubaybay. Ganun naman talaga. And depende din sa content. Kasi kahit hindi ka makasubscribe sa channel na yan, pwede mo pa rin panoorin yung mga videos niya. Kung gusto mo lang malaman kung anong nangyayari. So, Roderick, ikalma mo na yung utak mo na ganyan kasi hindi na yan magwo-work ngayon. Okay? Isipin mo na dahil sa dahil sa unang-una sa pagmamahalan ng dalawa, masipag, syempre yung pag-charity, nakitaan nila na ay mapagkatiwalaan to, kaya talagang sinuportahan, 'di ba? So kung marunong lang talaga silang gumawa ng mga content, so on and so forth, talagang hindi mawawala yung mga fans nila. Dadami pa yan. So, ang Kalingap, naging lang yan nila, naging malaking bahagi. It's a stepping stone, or yun yung napadali lang yung nila. Yung tipong example, imbis na maglakad sila, papuntang kasikatan, because of Kalingap, napadali, 'di ba? Ganun 'yun. Pero ayun, ko naman 'yan, paulit-ulit naman sinabi. It's a big blessing. Big blessing talaga kapag naging bahagi ka ng Kalingap. Although hindi man lahat din biglang sisikat, hindi man lahat din tintatangkilikin. Only God knows. 'Di ba? Only God knows kung sino yung sisikat ngayon at sino yung sisikat sa mga susunod na taon, dahil ang buhay ay weather lang.